Ate Kay. Naniniwala ako na karamihan sa atin, minsan nang nagpakatanga, nagpakamartir para sa taong mahal natin. At madalas pa, kahit parang hindi naman nila tayo na-appreciate, ay handa pa rin tayong magpakatanga ulit para sa kanila. Ako nga pala si Janus, 24 years old at isa sa mga listener nyo. Matagal ko ring pinag-isipan tong sulat ko sa inyo. Narealize ko na siguro, oras na para ibahagi ko ang kwento namin para mapalaya ko na rin siya sa puso ko. Ate Kay, high school pa lang ay gustong-gusto ko na ang muse sa classroom namin na si Pamela. At para sa akin, siya talaga ang pinakamaganda sa mga kaklase ko. Morena, makinis ang kutis niya, medyo singkitin ang mga mata, at makapal ang pilik mata. Para mas lalo niyong ma-imagine kung gaano siya kaganda, malaki ang pagkakahawig niya kay Andrea Torres. Nasa second year kami nang sabihin ko na manliligaw na ako sa kanya. Pero binasted niya kaagad ako. Ang sabi niya kasi, hindi pa raw siya handang magka-boyfriend at priority niya ang pag-aaral. Papasok lang raw siya sa isang relasyon kapag graduate na siya ng college. Grabe, na-heartbroken kaagad ako noon, Ate Kay. Pero kahit papano ay may magandang nangyari din. Simula kasi nung araw na yon, naging close kaming dalawa. Palagi kaming magkasama sa lahat ng oras at madalas na nga kaming tuksohin na siguro raw MU na kami. Mas naging close pa kami nung pumasok kami sa isang university ng college. Noong mga oras na yon, sumisimple na ako ng biro sa kanya. Na baka naman, pwede na akong manligaw. Pero ang palagi niyang sagot, hindi pa pwede dahil nag-aaral pa kami pareho at wala pa sa plano niya ang mag-boyfriend. Lalo na at nasa third year college na kami noon. Janus, bakit hindi ka pa pumapasok sa loob ng venue? Magsisimula na yung pa-free concert ng university natin Sige lang, mauna ka na. Maaga pa naman. Saka sigurado ko na hindi pa kakanta kaagad yung mga sikat na banda dyan sa loob. Parating na rin naman si Pamela. Sabay na kaming papasok. Si Pamela. Parang nakita ko siya kanina kasama si Vincent. Yung sinasabi ng iba na boyfriend niya raw. Boyfriend? Saan naman ang galing ang chismis na yun? Imposibleng mangyari yung sinasabi mo, Gail. Anong ibig mo sabihin na imposible? Maganda naman si Pamela, tapos gwapo si Vincent. Siya kayang nanalong Mr. University last year. Kahit gaano kagwapo yung Vincent na yan, hindi pa rin siya papasa kay Pamela. Kilala ko si Pamela. Alam ko na nga halos lahat ng plano niya sa buhay At wala sa mga plano niya ang magkaroon ng boyfriend habang nandito pa tayo sa college. Sa bagay, sobrang tagal ninyo na magkasama at magkakilala talaga. Ibig sabihin ba, kaya hindi mo siya nililigawan kasi hinihintay mo pa siyang makatapos ng college? Parang gano'n na nga. Nasa third year na naman tayo 2 taon na lang. Pwede ko nang gawin yun. Ang tiyaga naman pala ng kaibigan ko. Ayun na pala si Pamela. Papalapit na sa atin. Janus, kanina ka pa? Hindi naman. Medyo kararating ko lang din. Sorry, naubos kasi yung battery ng cellphone ko kaya hindi ako nakapag-text. Ayos lang. Ano, tara na sa loob? Baka tumugtog na yung mga sikat na banda Ano kasi, pwede mauna na lang kayo ni Gail? May hihintayin pa kasi sana ako. Sino? Yung mga kaklase mo? Sasamahan na lang kita maghintay dito. Hindi Si Vincent, yung boyfriend ko. Si Vincent? So, totoo nga na boyfriend mo na si Vincent? Kayo na talaga? Sorry. Ang ibig kong sabihin, may boyfriend ka na pala? Oo, ang totoo. Kahapon ko lang sinagot si Vincent. Nakwento ko na siya sa'yo, di ba, Janus? Oo, pero hindi ko alam na
pinayagan mo na siyang manligaw sa'yo. Mapilit kasi siya eh. Kaya hindi ko na napigilan. Eto, nag-text na pala siya. Puntahan ko raw siya sa may admin building. So una na kayo guys, sunod na lang kami. Bye! Grabe, no? Parang kanina lang pinag-uusapan natin na ayaw pa ni Pamela na mag-boyfriend dahil priority niya raw ang pag-aaral. Tapos, biglang ganito. Uy, okay ka lang? Oo. Oo naman. Sorry ang OA yata masyado ng reaction ko kanina. Ayos lang. Nagulat din naman ako eh. Ayoko lang masyado magpahalata. Sino ba naman kasing hindi magugulat, di ba? Wala pa yatang 1 taon na nakilala ni Pamela ang Vincent na yon. Tapos, sila na kaagad. Wala eh. Ganun talaga. Tara na sa loob. Sulitin na lang natin ang free concert na to. Akala ko, masakit na yung ginawang pambabasted sa akin ni Pamela nung nasa high school pa lang kami. May mas masakit pala. Kagaya ni Gail, nagulat din ako nang i-confirm ni Pamela ang tungkol sa relasyon nila ni Vincent. Nakakwento na sa akin ni Pamela ang tungkol sa panliligaw ni Vincent, pero hindi ko lang masyadong sineryoso dahil ilan na rin namang schoolmate namin ang nanligaw sa kanya, kaso busted. Umasa at pinanghawakan ko rin kasi yung sinabi niya sa akin noon na hindi siya magbo-boyfriend hanggat nag-aaral pa siya. Ang totoo, hindi ko nga halos naramdaman na nanliligaw na pala si Vincent sa kanya. Samantalang ako, ilang taon nang naghihintay sa kanya, hindi man lang nabigyan ng chance. Ate Kay, dahil nga may boyfriend na si Pamela, ay hindi na rin kami madalas na nagkakasama. Nagkakamustaan na lang kami sa text o chat pero hindi na rin kami masyado nagtatawagan. Hindi kagaya dati na halos magkausap kami araw-araw. Naiintindihan ko naman yun. Dahil bukod sa pag-aaral, boyfriend na ni Pamela ang bagong priority niya. Kaya nilagay ko na lang ang sarili ko sa alam kong lugar ko sa buhay ni Pamela. Ibinuhos ko na lang din ang atensyon ko sa pag-aaral kesa naman lunurin ko pang sarili ko sa lungkot dahil lang sa pagka-broken hearted ko ulit sa kanya. Janus, buti naabutan pa kita dito sa kantin. Patapos na nga akong kumain eh. Pero mamaya pa naman ang klase ko. Sasamahan na lang muna kita dito. Nox, ang sweet ng friend ko Teka, alam mo na ba na break na sina Pamela at Vincent? Ha? Talaga? Oo. Ang alam ko nung isang araw lang. Kaklase ko kasi sa isang subject yung teammate ni Vincent sa basketball. Grabe, ang bilis nga eh. Kaka 6 months na lang nila last week, di ba? Nakita ko pa yun sa post ni Pamela na binabati niya si Vincent. Tapos ngayon, break na sila. Kaya siguro tumatawag sa akin kagabi si Pamela. Hindi ko lang nasagot kasi maaga ako nakatulog. So, concerned ka pa rin? Oo naman. Kaibigan ko pa rin naman si Pamela eh. Concerned na pang kaibigan lang? Ano bang tanong yan? Wala lang. Curious lang. Paano kung bigla ulit siyang dumikit-dikit sa'yo? Anong gagawin mo? Teka lang, tumatawag si Pamela. Yan ang habang sinasabi ko Nagri-ring pa lang ang cellphone mo, natataranta ka na kagad. Sandali lang, sasagutin ko lang to. Hello, Pamela? Hi, Janus. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? Katatapos lang kasi ng klase ko. Wala akong kasamang mag-lunch. Kumain ka na ba? Hindi pa. Actually, nagugutom na nga rin ako eh. Saan mo gustong kumain? Doon na lang sa fast food na malapit sa main gate ng university. Sige. Hintayin mo na lang ako doon. Kakatapos lang din ang klase ko. Okay, bye.
Parang may second round ka ng lunch ah. Di mo naman sinabi na nagpapataba ka pala. Si Pamela kasi, nagpapasama na mag-lunch. So iiwan mo talaga ako dito ng mag-isa sa kantin para samahan siya? Bawi na lang ako next time. Nagbibiro lang naman ako. Pero Janus, advice lang ha. Ang katangahan, hindi yan kinakain. Dapat nilalampasan at kinakalimutan yan. Grabe siya oh. Tanga agad. Hindi ba pwedeng pupuntahan ko siya dahil concerned ako sa kanya bilang kaibigan niya? Sus! Para namang hindi kita kilala. Sige na, umalis ka na. Baka maghintay pa ng matagal sa'yo si Pamela. Hindi na nga ako nagdalawang isip na makipagkita kay Pamela nung araw na yon. Kwinento niya sa akin kung paano niya nahuli si Vincent na niloloko siya. Balak daw niyang sorpresahin ito sa practice sa basketball. Pero siya raw ang nasorpresa nang makita niyang may hinahalikan na ibang babae si Vincent. Hindi naman daw siya masyadong nasaktan pero medyo nagsisisi raw siya. Dahil sinayang niya ang 6 na buwan niya kay Vincent. Sinubukan lang naman daw niya talaga ang pakiramdam ng may boyfriend. At hindi niya raw yun na-enjoy kay Vincent. Nung oras na yon, Ate Kay, sinubukan ko ulit na itanong sa kanya na baka pwedeng ako naman ang bigyan niya ng chance. Since matagal na niya akong kilala at alam niya na seryoso ako sa kanya. Medyo nasaktan nga lang ako sa sagot niya. Sinabi niya kasi na masaya siya na kaibigan niya lang ako. At sana hanggang dun lang muna kami. Ayaw pa raw kasi niya na pumasok sa isang relasyon. Ang kailangan niya ngayon, isang kaibigan na kagaya ko na makakausap at masasandalan niya anumang oras. At sa oras daw na maging handa na ulit siya na makipagrelasyon, ako raw ang kauna-unahan niyang lalapitan at bibigyan ng chance. Ate Kay, bumalik na nga ang closeness namin ni Pamela. Halos araw-araw kami magkasama at magkatawagan. Kagaya nga ng sabi niya, okay naman talaga kami sa ganitong setup. Yung parang kami, pero hindi naman talaga. Okay kami bilang magkaibigan. Sa totoo lang, na-enjoy ko rin naman yung ganitong setup. Ang makasama ang babaeng matagal ko nang minamahal. Isa pa, at least alam ko na kahit papano ay nababakuran ko na siya. At dahil alam ni Gail ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Pamela, palagi niya akong pinapaalalahanan na maghinay-hinay lang sa pagbibigay ng effort at feelings. Kasi baka hindi na naman masuklian kagaya ng nangyari noon. Sinabi ko naman kay Gail, ayos lang yun. Masaya na ako basta kasama ko si Pamela. Kaya lang Ate Kay, nung nasa second semester na kami ng 4th year, nagkaroon ulit siya ng bagong boyfriend. Na isa ring 4th year student na hindi ko man lang naramdaman na nag-effort para ligawan si Pamela. That time, hindi ko na talaga siya mag-gets. Palagi niyang sinasabi sa akin na hindi pa siya handang pumasok sa isang seryosong relasyon, pero bakit nagkaroon na naman siya ng bagong boyfriend? Matatanggap ko naman kung sasabihin niya sa akin ng diretsyo na wala talaga akong pag-asa. Pero iba kasi yung pinaparamdam niya sa akin. Iba ang pinangako niya sa akin. Uy, Janus, okay ka lang? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Kasi po, kanina mo pa nilalaro yung straw sa baso ng juice mo habang nakatulala ka sa malayo. Tingnan mo nga yung pagkain mo, oh. Umorder ka ng 2 ulam pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababawasan. Sorry. Nawalan kasi ako ng ganang kumain eh. Dahil ba nakita natin si Pamela kanina kasama si Lloyd? Boyfriend niya ba yun? Oo. Sila na. Talaga?
Kailan pa? Akala ko bang sabi niya sa'yo dati, pinagsisisihan niya yung pakikipagrelasyon kay Vincent, kaya mas magpo-focus na lang siya sa pag-aaral niya ngayon. Yun din ang akala ko eh. Kaya nga nagulat na lang ako nang sabihin niya sa akin na sinagot niya na pala si Lloyd. Isa pa yun na hindi ma-effort eh. Gwapong-gwapo pa sa sarili. Actually, totoo yan. Ang alam ko nga, may pagka-chick boy din yun parang si Vincent eh. Puro pa presko tsaka yabang lang. Gail, dapat na ba talaga akong tumigil? Tumigil saan? Sa ginagawa ko para kay Pamela. Dapat ba layuan ko na siya kasi may bago na siyang boyfriend? Pero ang sabi mo, magkaibigan kayo, di ba? Para sa kanya, oo. Pero para sa akin, higit pa siya sa isang kaibigan eh. Alam mo, sa totoo lang, nung una, okay lang naman talaga ako dun eh. Okay lang na kaibigan niya lang muna ako. Kasi nga, alam ko naman na hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa? O ayaw niya lang talaga? Kasi magkaiba yun, Janus. Ewan ko nga eh. Yun kasi ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Na hindi pa siya handa. Kaya yun din ang matagal ko nang pinangahawakan. Pero bakit hindi na lang niya sabihin na ayaw naman talaga niya sa akin? Hindi yung dinadahilan pa niya na priority niya ang pag-aaral niya. Baka naman nga kasi ayaw niyang masira ang friendship niyo. Sa tingin mo kapag paulit-ulit siya nagsisinungaling sa akin at paulit-ulit niya akong pinapaasa, hindi ba masisira ang friendship namin dalawa? Sa totoo lang, mas matatanggap ko pa nga kung sasabihin niya sa akin na hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Hindi yung magbibitaw siya ng mga salita at sasabihin niya sa akin na sa susunod na papasok siya sa isang relasyon, unang-una na ako sa pipiliin niya mula sa pila. Pero wala naman pala. Paasa lang talaga siya. Ate Kay, kagaya ng nangyari noong unang beses na nagkaroon ng boyfriend si Pamela, hindi na ulit siya masyadong nagparamdam sa akin. Siguro kasi busy na siya sa bagong boyfriend niya. Mabuti na lang at busy na rin ako sa thesis ko noon. Kahit papano, hindi na bibigyan ng space ang isip ko na maalala siya. At nang makagraduate na nga kami pareho ng college, binati namin ng isa't isa pero casual na lang. Pagkatapos nun, hindi na rin kami masyadong nagkaka-text o tawagan. Hanggang sa magkaroon na kami ng kanya-kanyang buhay at trabaho. Doon ko na nakilala si Lilet, na malapit lang din sa pinagtatrabahuan ko. Maganda siya, Ate Kay. Maliit na babae lang, medyo singkit, pero kapag ngumingiti ay parang si Marian Rivera. Isa pa, mabait din siya at masarap kausap dahil hindi kami nauubusan ng topic kapag magkasama kaming dalawa. Wala pang ang isang buwan kaming magkakilala ay niligawan ko na siya at naging girlfriend. Suwabe ang naging relasyon namin ni Lilet. Siguro kasi sobrang understanding niya sa ugali ko. Moody kasi ako. Madalas, mainitin ang ulo dahil sa trabaho. At kapag nangyayari yon, palagi lang tahimik si Lilet o kaya naman nilalambing ako. Hindi ko na nga napansin na halos magdadalawang taon na pala kaming magkarelasyon. Hello babe, nasaan ka na? Medyo malapit na. Siguro mga less than 10 minutes nandyan na ako. Ganun ba? Oo babe, sorry. Ang traffic kasi dito sa dinaanan ng jeep na sinakyan ko. Ayos lang, medyo kakarating ko lang din naman. Nagugutom ka na ba? Umorder ka na lang siguro muna ng pagkain mo para hindi ka mainip. Hihintayin na lang kita para sabay na tayong pumili sa menu. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Babe, baba ko muna tong tawag. Malapit na rin naman kami. Sige, ingat ka babe. I love you. I love you too. Bye! Ano bang meron sa menu ng restaurant na to?
Janos? Pamela? Oh my gosh! Ikaw nga! Akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Okay lang ba na maupo dito? Oo naman. Upo ka. Grabe, ang tagal na nating hindi nagkita. Oo nga eh. Mahigit 2 taon din. Parang big time ka na talaga. Hindi no. Ikaw nga dyan eh. Nakikita ko sa mga post mo sa Facebook na ang busy mo sa trabaho at love life mo. Anong love life ka dyan? Busy ako sa trabaho. Matagal na kaya akong single. Halos 1 taon na rin. Ikaw, kumusta ka na? May asawa ka na ba? O anak? Wala pa. Pero may girlfriend na ako. Si Lilith. Actually, siya nga yung hinihintay ko dito eh. So may kadate ka pala ngayon? Oo. 23rd monthsary kasi namin ngayon. Talaga? Ang tagal nyo na rin pala. Magto 2 years na kayo. Nakakatuwa naman. Ako naman. Ewan ko. May dinate naman akong iba pagkatapos ng relasyon namin ni Lloyd. Pero hindi na nag-work eh. Parang naging masyado akong pihikan. Bakit? Wala bang pumapasa sa standard mo? Sa bagay, kahit naman dati pa, mataas na standard mo eh. Hindi nga ako pumasa, di ba? Uy, grabe ka ha. Hindi totoo yan. Biro lang. Pinapatawa lang kita kasi masyado ka ng seryoso. Saka, matagal na naman yun. Iniisip ko na lang na ang babata pa natin ang mga panahon na yun. Pero sa totoo lang, may mga tanong na gumugulo sa isip ko eh. Ay, naisip ko lang na paano kaya kung ikaw yung naging boyfriend ko noon? Paano kung sinubukan nating dalawa? Paano kung naging tayo talaga? Mag-work kaya yung relasyon nating dalawa? Ay, tayo pa rin kaya hanggang ngayon? Sorry kung ano-anong sinasabi ko. Kailangan ko na palang umalis. Aalis ka na? Oo. Sayang hindi ko na mahihintay yung girlfriend mo. Baka sa ibang araw maipakilala mo siya sa akin. Sige, walang problema. It was nice to see you again, Janice. Bye. Ilang minuto lang pagkatapos umalis ni Pamela sa harapan ko ay dumating na rin si Lilith. Tinanong niya ako kung sino raw ba ang babaeng kausap ko bago siya nakalapit. Nakita niya pala si Pamela. Sinabi ko na lang na isa itong kaibigan at dating kaklase. Yun naman yung totoo eh. Kaibigan ko lang si Pamela. Sinabi ni Lilith na sayang raw at hindi niya naabutan si Pamela. Para sana nakilala niya. Isa na rin siguro sa mga dahilan kung bakit tumatagal ang relasyon namin ni Lilith ay dahil sa pagiging understanding at hindi niya selosa. Bukod sa wala naman talaga siyang dapat na pagselosan, wala rin naman kami masyadong pinag-aawayan. Kagaya nga ng sabi ko, suwabing-suwabe ang relasyon naming dalawa. Pero Ate Kay, mula nung magkita kami ni Pamela, hindi na siya maalis sa isip ko. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na isipin siya, lalo na yung mga sinabi niya sa akin. Paano nga kaya kung naging kami nun? Kami pa rin kaya hanggang ngayon? Ate Kay, pakiramdam ko lalong nagulo yung isip ko dahil sa mga Facebook status na pinupost ni Pamela mula nung magkita kami. Pakiramdam ko kasi pinapatamaan niya ako doon. Kagaya na lamang ng post niya na minsan daw, katabi na niya ang mahal niya pero hindi niya in-appreciate kaya biglang nawala. O kaya naman, may mga tao raw na late na re-realize na matagal na pala nilang mahal ang taong palagi nilang kasama. At kung ano-ano pang post ng kadramahan.
Hindi naman ako assuming na tao pero parang sobrang coincidence naman ata na nagsimula siyang mag-post ng mga ganon pagkatapos naming magkita at magkausap. Hanggang sa nakatanggap na nga ako ng chat mula sa kanya na nauwi sa pagkakamustahan at magkapalitan ng updated na cellphone number. Gusto ko sanang hindi na-replyan ang mga text o hindi nasagutin ang mga tawag niya. Alam ko na nakakainis pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya matiis. Isa pa, wala naman akong nakikitang masama. Dahil hindi ko ex-girlfriend si Pamela. Kaya nang mag-request si Lilet na ipakilala ko siya kay Pamela, lumabas kaming tatlo. Na tila naging dahilan para lalong gumulo ang lahat. Dahil lalo akong naguluhan sa nararamdaman ko. Hanggang sa gumawa ako ng isang desisyon at tuluyan ko nang binitawan si Lilet para kay Pamela. Oo, Ate Kay, nakipaghiwalay na ako kay Lilet. Thank you ulit sa paghatid sa akin dito sa bahay. Wala yon. Gabi na rin naman kaya dinaanan na rin kita dun sa pinuntahan mo kanina. Huwag kang mag-alala. Ipagluluto kita ng masarap na dinner bukas para makabawi naman ako sa'yo. Kaya sa akin yung dinner time mo bukas, ha? Hindi naman na kailangan yon. Ayoko rin kasi na mag-isa kang umuwi na malalim ng gabi. Tapos ang layo pa ng panggagalingan mo. Ang sweet talaga ng kaibigan ko. Sige na, papasok na ako sa loob ng bahay. Hindi na kita yayayaing magkape para makapagpahinga na rin tayo pareho. Thank you ulit, Janice, ha? Pamela, sandali lang. May gusto sana akong itanong. Ano yun? Bakit biglang sumeryoso yung mukha mo? Ano ba tayo? Ha? Ano na bang status nating dalawa? Ha? Sorry ha. Hindi ko magets yung ibig mong sabihin. Pamela, wag mo nang itanggi. Alam ko namang naiintindihan mo kung ano itong mga sinasabi ko ngayon eh. Palagi mo akong tinatawagan. Palagi mong sinasabi na gusto mo akong makausap at makasama. Pero bakit? Bakit ba talaga? Kasi kaibigan kita at magaan ang loob ko sa'yo? Yun lang? Oo. Ano pa bang gusto mong marinig mula sa akin? Na gusto mo akong makasama dahil gusto mo ako. Dahil mahal mo ako. Yun kasi nararamdaman ko sa tuwing tinatawagan mo ako. Sa tuwing nakikipagkita ka sa akin. Pamela, bakit kasi hindi na lang natin ituloy ito? Gusto mo rin naman ako, di ba? At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Pero ayoko nga. Ano ba talagang dahilan? Anong pumipigil sa'yo? Janos, mabait ka. Sobrang bait. Kaya nga gustong gusto kitang kasama dahil napakagaan ang loob ko sa'yo. Pero hindi pa rin ako sigurado kung mahal ba talaga kita. Kaya okay lang sa'yo na ganito lang tayo? Lumalabas at palaging magkasama kahit walang label? Okay naman kasi tayo sa ganitong setup, di ba? Masaya tayo bilang magkaibigan. Kaya bakit natin gagawing komplikado ang lahat? Hindi naman natin gagawing komplikado eh. Gagawin lang nating opisyal. Kung alam natin na gusto natin ang isa't isa, bakit hindi pa natin ituloy ito? Pamela, hindi naman kasi ikaw yung nahihirapan. Hindi ikaw ang nabibitin sa ere na hindi mo alam kung mamahalin ka rin ba pabalik ng taong mahal mo. Kung nahihirapan ka na pala, kung ayaw mo na talaga ng ganitong setup, pues tapusin na lang natin to. At ganun lang talaga kadali lahat para sa'yo na bitawan ako? Pagkatapos mong ipagpalit ang 2 taon na relasyon namin ni Les para subukan na maging tayo? Ang gulo mo! Hirap na akong intindihin ka. Nakakapagod ka na, Pamela. Nakakapagod ka na mahalin.
Sobrang pinagsisihan ko yung mga oras na nasaktan ko si Lilet nang dahil lang kay Pamela. Para bang mula nung magkita kami ulit ni Pamela, nakalimutan ko na ang lahat ng pinagdaanan ng relasyon namin ni Lilet. Ang mga sinakripisyo niya para sa akin, na kahit hindi ako gusto ng mga magulang niya dahil magkaiba kami ng relihiyon, pinaglaban niya ako. Kahit na kapag madalas ko siyang inaaway ng walang dahilan, palagi niya akong iniintindi. At kahit nahihirapan na siya sa akin, hindi niya ako iniwanan. Nabulag na naman ako sa pagmamahal na minsan kong naramdaman kay Pamela. Akala ko kasi pwedeng maging kami. Yun pala, hanggang ngayon, wala pa rin sa plano niya ang seryosohin ako. Sinubukan kong bumalik kay Lilet kahit halos hindi niya na ako kinakausap. Humingi siya ng 1 buwan na space mula sa akin para raw makapag-isip-isip kami pareho kung ano ba talaga ang dapat naming gawin sa relasyon namin. Pero 1 linggo pa lang ang nakakalipas, hindi ko na natiis ang hindi siya makita at makausap. Pinuntahan ko siya sa bahay nila at kahit ayaw niya akong kausapin, at pilit na pinagsasarahan ng pinto ay nakiusap ako. Nakiusap ako na pakinggan niya muna ang mga sasabihin ko. I'm sorry. Sorry para saan? Para sa pag-iwan mo sa akin at sa pagsuko mo sa relasyon nating dalawa? Ayos lang. Tanggap ko naman eh. Ano ba namang laban ko kay Pamela? First love mo yun, di ba? Nagkamali ako na sinaktan kita. Nagkamali ako sa mga desisyon na ginawa ko. Alam mo, sa totoo lang, sa umpisa pa lang alam ko na ang lahat. Nararamdaman ko na. Nire-ready ko na nga ang sarili ko na sabihin mo sa akin na, Lilet, sorry, pero ayoko na. Hindi ako dapat nagpadala sa kung ano man ang bigla ko na lang naramdaman nang magkita uli kami ni Pamela. Dapat mas in-appreciate kita. Dapat mas minahal kita. Na hindi mo ginawa. Hindi naman ako manhid. Nung araw ng anniversary natin at tinawagan ka niya, alam kong may kakaiba na sa pag-usap niyong dalawa. Napilit kong ipinagsawalang bahala. Pero maniwala ka sa akin. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Pagkatapos sa maraming taon, ngayon ko lang na-realize na sobrang tanga ko pala talaga. Dahil sinayang ko ang mga panahon ko sa kanya. Na pati ang babaeng sobra akong minamahal ay nagawa kong bitawan para sa kanya. At hindi ako manhid para hindi maramdaman lahat yon. Para hindi makita na halos ipamukha mo na sa akin na sana kayo na lang ni Pamela. Na sana siya na lang yung girlfriend mo. Pinilit kong pigilan yung nararamdaman ko para sa kanya. Dahil mas gusto kong ipaglaban yung tayong dalawa. Pero bakit iba yung pinakita mo sa akin? Iba yung naramdaman ko. Alam ko na mas gusto mo siya makasama. Alam ko talaga na darating ang araw na sasabihin mo sa akin na ayaw mo na. Na gusto mo nang tapusin ang relasyon nating dalawa. Tapos ayun, dumating nga. Iniwan mo nga ako para sa kanya. Na sobra kong pinagsisisihan, Lilet. Kaya nandito ako para makipag-ayos sa'yo. Gusto kitang habulin nun, Janus. Gusto ko magpakaawa sa'yo na ako na lang ang piliin mo. Pero para saan pa?
Kung hindi naman ako ang laman ng puso mo. Kung hindi ka na masaya sa akin. Pwede pa naman nating ayusin, di ba? Ano pa nga ayusin natin kung hindi ako ang pinili mo? Kaya nga nandito ako ngayon eh. Dahil pinagsisisihan ko ng lahat ng ginawa ko sa'yo noon. Na iniwanan at sinaktan kita. Bumabalik ako sa'yo, Lilith. Dahil ikaw ang mas dapat kong mahalin. Please. Please, tanggapin mo uli ako. Pero paano si Pamela? Lilith, sa pagkakataon na to, ikaw na yung pinipili ko. Ayoko nang sayangin ang oras at panahon ko sa taong kahit kailan. Hindi ako magagawang mahalin. Pero paano kung bumalik ulit siya sa buhay mo? Mahirap pagkatiwalaan ng isang katulad mo sa ganitong bagay, Janus. Kaya ka lang naman bumabalik sa akin kasi alam mo na mahal kita. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi lang dahil mahal mo ko, kundi dahil natuto na ang isip ko at nagbago na ang puso ko. Ikaw na ang laman nito, Lilith. At sigurado ako ron. Alam ko na tagalan bago ko na-realize pero sana hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa. At sa pagkakataon na to, tutuparin ko na ang pangako ko sa'yo. Hindi na kita sasaktan at iiwanan. Ate Kay, hindi pinagdamot ni Lilith ang second chance na hinihingi ko sa kanya. Nagsimula kami ulit at inayos ang relasyon naming dalawa. Sa totoo lang, hindi ko ma-imagine kung paano ko ba siya nagawang saktan ng ganun na lang. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang intindihin at mahalin ako. Kaya naman bumawi talaga ako nung nagkabalikan kami. Ibinigay ko sa kanya ang oras at panahon ko. Si Pamela naman, pagkalipas ng 2 linggo pagkatapos ng pagtatalo namin ay nag-text sa akin at nagsasorry sa mga nasabi niya. Nakikipag-ayos siya at tinanong kung pwede raw ba kami ulit magkita. Ngayon, kahit papano, nagagawa ko na siyang tiisin. Napagod na rin kasi talaga ako. High school pa lang kami, hinihiling ko na sana ay makita niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Na sana ma-appreciate niya lahat ng ginagawa ko sa kanya. Pero ilang beses niya akong binaliwala. At ang pinaka-pinagsisisihan ko sa lahat ay nang magawa kong talikuran ang babaeng totoong nagmamahal sa akin para lang sa kanya. Tama na yung ilang taon ng buhay ko na pinaikot ko para sa kanya. Tama na yung naramdaman ko noon kung paano magmahal at masaktan sa kauna-unahang pagkakataon ng dahil sa kanya. Ngayon, sarili ko naman ang aking iisipin. Sa taong nagmamahal naman sa akin ko naman, paiikutin ang mundo ko. Ganon naman kasi talaga dapat, di ba? Bigyan natin ng pansin at oras yung mga taong totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Ate Kay, maraming salamat sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko at sana nakapag-iwan ng munting aral ang kwento ng buhay ko sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Dito ko na rin tinatapos ang sulat ko na ito. Maraming salamat ulit. God bless and more power sa inyong lahat. Ako po ang inyong forever kabarangay, Janus.